how are they going to correct yung mga maling paggamit ng mga bata sa social networking? Sa mga bata kasi, kung ano yung maging foundation niya mula pa pagkabata, yung konsepto niya ng friends, no? Iba na, no? Mahihirapan ka. Kung ang konsepto mo ng friend ay in-add friend mo, tapos may kasama kayong gaming sa online na magkaparehas kayo, napakababaw, napaka-fickle. Kumbaga yung foundation mo is easily destroyed. Kakalakihan yan? Yes, kakalakihan niya. So, para sa mga bata siguro, lalo na yung mga nabuhay na hindi na nila naranasan na walang cellphone, walang internet, wala lahat yung mga yan, ingat, lalo na doon sa pag-build, siyempre kasama na sa mga magulang, titignan natin, paano ba nila binibuild yung konsepto nila ng social relations? Kaibigan, kamag-anak, or sabihin natin pumasok pa sila sa romantic relationship, baka kasi nahuhulog tayo sa pagkakamali na eto na yung mundo, eto na lang yung gagalawan ko. Okay. I mean, you have a choice. Sabi nga natin kanina, i-redefine mo yung sarili mo. Whether you're now in Facebook, hindi ko naman sinabing umalis. Hindi siya pangit. Nakakatulong siya eh. Pero hindi pa pwedeng yun ka lang. Okay. Ano ka lang? Just to, kanina, just going back to the package na ipinakita natin kanina, sinasabi doon, ang mga social networking sites na ito, Sir Vash, minsan, o kadalasan, nagiging dahilan ng kabukingan, ano? Mga panloloko, mga kung ano-anong ganyan, na nagiging dahilan. Yung pagkakasang kabukingan. Hindi, this is not based on personal experience. Anyway. Defensive, no? Napansin mo rin? Psychology mga ganun eh. Defense mechanism para. Hindi. Oh, well. Ito nga kasi yung pinag-uusapan natin na kung minsan ang nangyayari, nagkakaroon ng paghihiwalay, ang mag-asawa, ang magkasintahan, kunwari, at parang ang bilis, kumbaga sa mga empleyado, ang turnover mataas. Pagka sa ganitong klase ng relationship, ang paghihiwalay, ang bilis, kasi instant din ang pag-iibigan, parang okay tayo na, bukas wala na tayo, ganyan. Anong dahilan kung bakit ganitong kabilis mag-let go? And why is it also becoming one of the main reasons why couples separate or part ways? Sabi nga natin kanina, yung basic na foundation mismo ng inyong tiwala, napaka-weak, napakahina. Na kung ganun mo lang kabilis nakuha, ganun lang kabilis mawawala. Kasama yan. Sabi nga ni Euclid kanina, it takes time, no? Para ma-build mo yung repertoire, yung trust, yung idea mo ng friend. Hindi yung add friend, in-accept ka, ay magkaibigan na kayo. Add boyfriend, baka mamaya maglagay pa ng ganong feature. Add boyfriend, add crush one. Kaya nga, usually, ginagawa na lang natin, pina-fast forward natin sa mga shortcut method, we like speed. Ang problema, dahil sa mabilis, na isa-sacrifice naman natin yung credibility, yung trust, at saka yung ability natin to create real, lasting relationships. Kasi nga, ganun mo lang kabilis nakuha eh. Ang nangyayari pa, is that when we deal with these kinds of relationships, sa atin kasi, wala kang masyadong foundation, wala kang binigay na effort. Yes. Wala kang inilagay na, walang sakit, walang damdamin, wala yung pag mag-meet kayo, mainit, papawisan ka, gagastos ka, wala eh. So, ang bilis mag-let go. Ang bilis, kasi wala kang binigay na at nilagay na masyadong emotional attachment pati. Ayan, tanungin natin si Professor Euclid. Ikaw nga yung interview, you're a guy. I'm sure at one point in your life, syempre sa asawa mo, o kung may nauna, di ba? Sana hindi nanonood si Mrs. Ang tanong ko dyan, pag ikaw nanligaw ka, at talagang inabot mo ang buwan at mga bituin para sa kanya. Taon. Taon. Talaga namang umiyak ka na, nagmakaawa ka para ibigin ka din. Alam mo yung nangyari. Mas mahirap pakawalan yung gano'n. At kapag ka na-reject ka ng gano'n, masakit. Oo naman, kasi unang-una, hindi dapat talaga inaalis sa equation ng relationship ang time. Na kung saan mas makikilala mo. Ito nga yun, example. Yung dito, sa hindi mo masyadong kilala, minadali mo, puro instant, ultimo yung pangit sa kanya, madali mo tuloy ayawan. Pero kung halimbawa nagkaroon kayo ng foundation sa relationship nyo, kahit pangit sa'yo, tatanggapin ko na yan. Kasi may kasamang panahon eh, kung na-accept ko yung mga flaws mo, yung mga pangit sa'yo, pero kung instant lahat, kung pangit ka, pangit yan. Kung maganda yan, maganda yan. Kaya lang, ayoko yung pangit sa'yo eh. So, maghiwalay na tayo. Masyado naging black and white na yung pagtingin lang natin. Is whether friend kita or hindi kita friend. Parang either Facebook or lang, hindi ba? So, pag nag-away kayo, delete friend, black pa nga eh. Pagkagat ka sa mundo, madali delete mo yung Facebook lang. account Black and mo. white kasi. Hindi ka ngayon existent, di ba? Sa Facebook. Kasi in real relationships, we will find out sooner or later na hindi pa pwedeng basta oo or hindi. Or okay kami or hindi kami okay. Laging merong kaakibat siya Sabi na... nga, everything in life daw is gray. Bihira lang ang black and white. Parang we're not okay, but we're sailing. Parang tinitingnan namin kung makakarating pa kami doon.
Diba? Ang dali na, ang dali sana magluto. Just to set the record straight ha, walang masama to enter into social networking sites, but maybe to limit yung the things that you show and expose. Especially in dealing with relationships. Kasi ang relationship, this is on a more serious note, romantic relationship, pati nga yung sa pakikipagkaibigan, maging maingat tayo. Because nabanggit ni Sir Vash kanina na maraming mga disadvantages of going into a virtual relationship. Sa pagkakaroon naman ng isang relationship, not on a virtual world, doon na sa totoong buhay, meron din tayong mga sinusunod, di ba? Meron din tayong mga pwedeng ibigay na advice sa ating mga viewers because hindi lahat ng relationship ay tama. Lalo na kung ang edad mo ay 12. Lagot ka sa nanay mo, may pingot ka. Sir Vash, anong gusto mong idagdag doon sa sinabi ko yun? Unang-una, no? If I can actually say this, parang I can actually feel your reflection doon sa mismong topic. Pag sinabi natin kasing relationship, huwag nating ilimit kagad doon sa meron silang romantic relationship. Una pa lang, sa pakikipagkaibigan pa lang, ilagay natin lahat yan sa tama. At paano mahanap yung tama? That is actually given by values and morality. We have religion for that, and basically, yung basic unit ng ating society, pamilya. Simulan muna natin sa mga magulang. Yung mga magulang natin, nabuhay sila in an era na hindi kagaya ng sa atin. Therefore, magkakaroon siya ng generational gap. Pero kung yung magulang kaya niyang mag-adapt, kaya niyang ibigay, kumbaga, ano yung dati, ano yung bago, hindi na this is either bago or dati, rather a combination of the two. Yung mundo ng bata, hindi restrained sa isa lang. Lalawak siya. Kasi hindi natin siya kailangan pamiliin eh. Ano, bago ka ba or dati ka ba? Mga harana ka ba or add Facebook na lang? Kailangan pa manilbihan, mag-igib ng tubig. Paano ka mag-igib ng tubig ngayon? Buksan mo lang yung gripo. Hindi ka na magsisibak ng kahoy. Kailangan mo na lang, gasol. No? So, yung idea natin dito kaya is that... YouTube, how to, mga ganyan. Yan. So, kailangan na lang natin, huwag nating i-limit yung growth ng bata. Tulad ng sinasabi natin, limitahan yung paggamit ng Facebook. Rather, ang bigyan natin ng sapat na atensyon kung paano mo siya magagabayan na yung nakikita niya, hindi yun ang maging foundation niya sa kanyang pagkatao. Correct. At hindi yun lang ang pinaniniwalaan niya. Maganda nga yung oras na to kasi karamihan ng mga estudyante, pumasok na sa school. Ang mga magulang. Kaya yung mga magulang na nakakausap natin ngayon, yung mga, I'm sure, naging pakinabang yung mga advice ng Sir Vash para sa mga nakikinig sa atin ngayon. Correct. So anyway. Nabanggit ni Sir Vash kanina tungkol sa pamilya. Mabilis lang to. Ito naman sa pag-ibig. Sige. Pagka tinanong mo ang isang tao, kunyari, honey, why do you love me? Magtatanong ka ganyan. Pag sinabi niya, I love you because you're smart, you're pretty, you're ganyan, you're ganyan. That is a questionable kind of love. Because that's the kind of love that you see on Facebook. Maganda siya, magaling siyang magsulat, parang ang ganda ng school niya. These are all on the physical aspect of things. Remember, when a person loves you, the person loves you for not what is seen by the eye, but what is felt, diba? Yung, kumbaga, the inner beauty is what's important. Yeah. At pag hindi niya ma-define ang love niya, yun na yun. Yun, tama ka doon, yun is. Oo, kasi pag nawala yan, tumanda ka na, ibig sabihin, hindi ka na love, ganun ba yun? Tama, Diba? I agree. Mukhang walang gusto makapag-debate sa iyo doon. Pero ako naman, for the last message, no, at the end of the day, nasa tao pa rin naman yung gumagamit, no. Technology nandyan, pero kung halimbawa maganda yan, yung intention ng technology, pero pangit ang intention natin, Pangit pa rin. nasa tao pa rin na nagkakamali para sa technology. At ang pananagutan ng mga magulang malaki, huwag po natin kakalimutan. Sir Vash, Salamat. maraming salamat sa Maraming inyo. salamat. Maraming salamat din. Sa ulitin po. Mga ka-homepage, tutok lamang dahil meron pa po tayo ilang mga minutong pagsasamahan. Magbabalik pa po ang homepage.